Ang pangalan ko ay Olivia Santos at 36 taong gulang ako noong gabing hinubad ng asawa ko ang singsing sa kasal at inilagay ito ng marahan sa tabi ng baso niya ng tubig na parang ibinabalik lang niya ang isang bagay na hiniram niya lang noon. Sa labas, mukha kaming matatag, matibay pa nga. Ako ang may-ari kasama ng isang software consulting firm na kakalagdalang sa isang kontrata na 7 digit ang halaga. Nakatira kami sa isang maganda at hindi masyadong mapagmamalaki na bahay sa isang disenteng subdivision. May katugmang bagahe kami, magkasamang membership sa isang warehouse club, isang golden retriever na nagngangalang Milo at 8 taon ng pinagsamang bakasyon. Mga biro sa loob at away na lagi naming sinasabing nagpapalakas sa amin. Kung nakita mo kami sa kabilang banda ng restaurant noon, akala mo isa lang kaming ordinaryong mag-asawang pagod na kumakain sa katahimikan. Hindi mo mapapansin ang pagyanig ng daliri ng asawa ko habang hinuhugot niya ang singsing. Hindi mo maririnig ang mahinang tunog ng tumama ito sa mesa. Siguradong hindi mo mararamdaman ang biglang pagbagsak ng aking tiyan na parang biglang naputol ang cable ng elevator. Hindi na ako sigurado sa atin, Ethan. Sabi niya, 7 salita, 8 taon. Saglit, nakabitin ang pangungusap sa pagitan namin. Hindi totoo. Tinitigan ko ang singsing, parehong simpleng singsing na inilagay ko sa daliri niya sa aming kasal. Nanginginig ang kamay ko noon dahil sa kaba at champagne. Ngayong gabi, ang tanging nanginginig lang ay ang aking katiyakan. Inaasahan kong magsisimula ang bibig ko sa pakikipagtawad bago pa makahabol ang utak ko. Huwag mong gawin to, kaya pa nating ayusin. Ano ang nangyari sa halip? May mas malamig na humarang sa harap ng gulat. Nakuha ko, sabi ko. Parang may lasang metal ang salita. Hindi yon ang inaasahan niya. Nakita ko sa pagkakakuyom ng panga niya na parang nagkamali ako sa cue. Olivia, narinig mo ba ang sinabi ko narinig ko? Kinuha ko ang baso ko, uminom ng tubig na ayaw ng lalamunan ko. Hindi ka na sigurado sa atin. Tinitigan niya ang mukha ko, naghihintay ng luha, drama, pakiusap. Sanay ang mga katulad ni Ethan sa emotional cushion. May ibang sumisipsip ng impact ng desisyon nila. Tinitigan ko lang siya. Tinapos namin ang hapunan sa katahimikan. 2 beses lumapit ang waiter para magtanong kung okay ba ang lahat. Sinabi ni Ethan oo. Wala akong sinabi. Dumating ang bayarin. Ako ang nagbayad. Nanatili ang singsing sa mesa hanggang sa huling sandali nang bigla itong kunin ni Ethan na parang na-realize niyang baka tuluyan na kapag iniwan niya ito. Sa labas, malamig at medyo basa ang hangin ng gabi. Magkahiwalay ng 2 parking space ang sasakyan namin. Sa tingin ko mag-isa na akong magmamaneho, sabi niya, hindi gaanong nakatingin sa mata ko. Matagal ko nang naisip yon, sagot ko, namumutla ang labi niya. Saglit, akala ko sasabihin niya ang totoo. Sa halip, tumango lang siya, binuksan ang sasakyan at umalis. Nakatayo ako roon, pinapanood ang mga tail lights niya hanggang sa mawala sa karaniwang daloy ng trapiko. Pagkatapos, sumakay ako sa sarili kong sasakyan at nagmaneho pa uwi. Pagdating ko sa driveway, naka-on na ang ilaw sa beranda. Nandoon na ang sasakyan ni Ethan. Sa loob, parang mali ang pakiramdam ng bahay, na para bang na-shift ng kaunti ang mga muebles habang wala kami. Lumapit si Milo, umuugoy ang buntot, walang kamalay-malay. Kinamot ko ang likod ng tainga niya, nakikinig. Bumubukas na drawer, sliding na pinto ng aparador, zip ng maleta. Nanatili ako sa hallway saglit, humihinga ng amoy ng bahay namin, sabon ng labahan, shampoo ni Milo, bahagyang bakas ng pabango ni Ethan na hindi kailanman nawawala sa hangin. Pagkatapos, umakyat ako sa itaas. Parang dumaan ng bagyo sa kwarto namin. Nakabukas ng bahagya ang aparador, damit at mga stock sa kama. Mabilis at maayos ang galaw ni Ethan na parang inensayo na niya ito. Nakabukas na ang carry-on na maleta, kalahati na puno. Anong ginagawa mo, tanong ko, kahit halata naman, hindi siya tumingin sa akin. Kailangan ko ng oras palayo para pag-isipan ang mga bagay. Sumandal ako sa pintuan, palayo saan hindi ko pa alam. Kinuha niya ang tambak ng t-shirts, isiniksik sa maleta. Kailangan ko lang ng espasyo. Pakiusap, huwag mo akong tawagan habang wala ako. Napakurap ako roon, huwag kang tawagan.
Oo, sa wakas tumingin siya sa mata ko at naroon na. Yung halo ng guilt at entitlement na ayaw ko pang pangalanan noon. Kailangan kong mag-isip ng walang impluwensya. Bago sa akin, yang salitang yan, gaano katagal tanong ko? Ilang araw. Isinara niya ang inner compartment, baka 1 linggo. Ako ang magkokonekta pag handa na ako. Magkokonekta ka, ulit ko, na parang nag-aayos lang ng appointment sa dentista. Nagdalawang isip siya na para bang inaasahan niyang hahawakan ko ang braso niya, iiyak o haharangin ang daan. Nang hindi ko ginawa, naging iritasyon ang pag-aalinlangan. Liv, magsalita ka naman, sabi niya nang may galit. Honest ako rito. Hindi ka na sigurado sa atin, sabi ko ng kalmado. Kailangan mo ng espasyo. Ipapaalam mo sa akin kapag napagdesisyonan mo na kung mabubuhay pa ang kasal natin. May na-miss ba akong punto kumislap ang mata niya? Ang lamig mo, nag-iimpake ka ng maleta. Saglit, nagkatinginan lang kami. Ito ang parte sa bawat pelikula kung saan tumutugtog ng malakas ang musika, sasabog ang isa sa emosyon at aaminin ang tunay na problema. Magdedesisyon silang ipaglaban ito. Hindi kami nasa pelikula. Sige, bulong niya, isinara ang maleta. Magte-text ako pag nakapag-settle na ako. Wag na, sabi ko. Malalaman ko. Nagulat siya roon. Umiling siya, kinuha ang handle ng maleta, dumaan sa tabi ko. Sinundan siya ni Milo hanggang kalagitnaan ng hagdan, nalilito, pagkatapos bumalik at sumiksik sa binti ko. Binuksan, isinara ang pinto sa harap. Katahimikan, maliban sa ham ng ref at sa kabog ng pulso ko. Hindi talaga marunong mag-isa si Ethan. Sa bawat away namin noon, pareho ang ending. Hindi sa nagme-meditate siya sa isang kubo, kundi tinatawagan ng kapatid na babae, nanay, o iba pang magpapatunay na mabuting tao siya sa mahirap na sitwasyon. Kailangan niya ng audience, may mag-frame sa kanya bilang biktima ng pangyayari. Huwag mo akong tawagan habang wala ako, bulong ko kay Milo. Hindi yan si Ethan, script yan. Naglakad ako sa home office ko at binuksan ang ilaw. Tinamaan ng malambot na liwanag ang framed photo sa desk ko. Ako, Ethan, at si Jenna sa celebration dinner noong nakaraang buwan. Yakap ko ang baywang ni Jenna. Yakap ni Ethan ang balikat ko. Mukha kaming team. Tinitigan ko ang ngiti ni Jenna. Si Jenna Reyes, 36, business partner ko, pinakamalapit na kaibigan, ang babaeng kasama kong nagtayo ng kumpanya mula sa isang lumang co-working space at second-hand laptop. Sila ni Ethan nag-date noon sa kolehiyo nang maikli bago nag-break at nanatiling magkaibigan. Kwento nila, yun sa akin minsan, natatawa, sinasabing sinaunang kasaysayan na. Naniniwala ako sa kanila. Kinuha ko ang phone ko at nag-scroll sa contacts hanggang sa mahanap ang numero. Hindi kay Jenna. Sumagot ang private investigator sa pangalawang ring, Martinez Investigations. Hello, si Olivia Santos ito, sabi ko. Matatag ang boses ko, kahit sa sarili ko. Ginamit namin kayo ilang taon na ang nakaraan para sa petty cash theft sa kumpanya. Siyempre, Mrs. Santos. Anong maitutulong ko, may susundan akong tao, sabi ko. Ang asawa ko. Kakalabas lang niya ng bahay, nagmamaneho ng Silver Accord. Gusto kong malaman kung saan siya pupunta, kasama kanino, at gusto ko ng mga larawan. Marami hanggat kaya. Saglit na katahimikan. Sige. I-text mo ang plate number at recent photos niya. Mag-u-update ako. Binaba namin. Ipinadala ko ang kailangan, inilagay ang phone, at tinitigan ang reflection ko sa madilim na monitor. Hindi ako umiyak. Hindi noon. Sa halip, binuksan ko ang work email, hinila ang kontrata na kakalagdalang namin sa major client. 7 digit, taon ng katatagan, uri ng deal na tinataas ng champagne at pinaplano ang buhay. Nandoon si Ethan sa dinner na yon. Yakap niya ang balikat ko at sinabing proud siya, excited sa budget para marido ang kusina. Si Jenna naman, nag-clink ng baso sa akin at sinabing, simula pa lang to live. Ngayon, ako lang pala ang hindi nakakita na nasa susunod na chapter na sila. 2 araw pagkatapos, tumawag ang PI. May location na tanong niya. Nag-check-in ang asawa mo sa beach resort sa Hilaga. Mahal na lugar. Mag-isa ba siya, tanong ko, biglang tuyo ang lalamunan. Saglit. Hindi, sabi ng PI ng mahina. May babae kasama niya. Hinigpitan ko ang hawak sa phone. May makukuha ka bang larawan ginagawa ko? Ipapadala ko pag malinaw na.
Gabi yon, bumirit ang laptop ko sa incoming files. Binuksan ko ang folder, kalahati sigurado na magigising ako, malabo ang mga larawan. Hindi. Larawan ng larawan, si Ethan sa pool. Relax ang balikat, mas magaan ang ekspresyon kaysa sa mga nakaraang buwan. Isang babae, bahagyang nakaharap sa kanya, natatawa. Sa susunod na frame, lumipat siya ng sapat para makita ng kamera ang mukha. Kayumangging buhok sa maluwag na buhol. Pamilyar na profile ang delicate necklace na ibinigay ko sa kanya nang makuha namin ang unang malaking client. Si Jenna, business partner ko, kaibigan ko, dating nobya ng asawa ko sa kolehiyo. Isa pang larawan, si Ethan nagpapahid ng sunscreen sa balikat niya. Si Jenna sumandal sa haplos niya, nakapikit. Isa pa, magkahawak kamay habang naglalakad sa beach, magkadikit ang ulo. Isa pa, grainy shot ng halik nila sa pool bar, may inumin sa counter. Ang huli, sila pumapasok sa hotel room, kamay ni Ethan sa likod niya. Matagal akong nakinig lang sa mahinang hininga ko at sa malayong ugong ng dishwasher sa baba. Pagkatapos, may nag-click sa loob ko. Nagsimula akong mag-save ng lahat. Na-download ang mga larawan, na-backup sa 3 folder, na-save ang report ng PI bilang PDF. Ang timestamp ng text ni Ethan na kailangan ko ng space kinopya sa note kasama ng hotel registration info mula sa PI. Binuksan ko ang partnership agreement namin ni Jenna, nag-scroll hanggang sa mahanap ang Section 14B, ang morality clause na idinagdag namin bilang biro habang umiinom ng wine isang gabi. Kung ang sinumang partner ay gagawa ng conduct na makakasira ng malaki sa reputasyon ng kumpanya, ang isa ay pwedeng mag-force ng buyout batay sa valuation ng huling certified audit. 3 taon na ang nakaraan, bago ang expansion, bago ang mga bagong kontrata, bago na doble ng 3 ang client list namin, umupo ako, tinitigan ang legal na wika na minsan ay nakakatawa sa akin. Ngayon, parang loaded na baril na hindi ko alam na hawak ko. 5 araw, pagkatapos niyang umalis, bumalik si Ethan sa bahay na parang galing lang sa business trip. Mukha siyang kulay ng araw, pahinga, ang maleta hinila sa likod. Tumahol ng isang beses si Milo, pagkatapos ay umatras. Nararamdaman ang tensyon sa hangin. "Hey," sabi ni Ethan, binaba ang handle. "Pwede ba tayong mag-usap?" "Sige," sabi ko. Nakaupo ako sa kitchen table, bukas ang laptop, may sobre sa harap ko. Umupo siya sa tapat ko, puno ng concern ang mata, inensayong vulnerability. "Liv, ang mga nakaraang araw na ito ay..." Isinlide ko ang sobre bago siya matapos. Kumunot ang noo niya, binuksan ito, hinila ang mga papeles. Nag-scan ang mata niya sa unang pahina. Nawala ang kulay sa mukha niya. Divorce papers, basag ang boses niya. "Seryoso ka ba talaga? Napakaseryoso," sabi ko. "Baliwon to. Kailangan ko lang mag-isip at ikaw." Tinurning ko ang laptop sa kanya at nag-click. Puno ng larawan ng screen. Biglang tumigil siya. "May nagpa-follow sa akin, bulong niya. Binigyan kita ng space," sabi ko, at dinokumento ko kung ano ang ginawa mo roon. Umiling siya ng dahan-dahan, tinitigan ang mga larawan na parang kayang burahin ng denial ang mga ito. "Olivia, OA ka," sabi niya sa wakas. Nanginginig ang boses. Bigla na lang nangyari. "Hindi namin sinadya," sabi ko. "May turn to araw ka para pirmahan yan." Pagkatapos noon, tapos na ang kabutihan ko. Biglang lumipat ang tingin niya mula screen patungo sa mukha ko. Sa unang pagkakataon mula nang hubarin niya ang singsing sa dinner, na-realize niyang hindi ako nagbibiro. "Hindi mo ako pwedeng paalisin," sabi niya. "Bahay natin to. Sa pangalan ko ang deed," sagot ko. "Binili ko to bago tayo ikasal. Tingnan mo ang records." Tinitigan niya ako na parang hindi niya ako nakikilala. "Baka nga hindi. Baka hindi rin talaga. Cruel ka," sabi niya. Nagsisimula ng tumulo ang luha. "Sinisira mo ang buhay ko dahil sa isang pagkakamali. Ang 9 na buwan hindi pagkakamali," sabi ko ng mahina. "At hindi ako sinisira ang kahit ano, Ethan. Tinitiyak ko lang na may consequences." Binuksan niya ang bibig, isinara, kinuha ang sobre ng nanginginig at lumabas ng kwarto. Saglit pagkatapos, bumagsak ang pinto sa harap. Nakaupo ako sa tahimik na kusina, unti-unting nawawala ang eko ng bagsak sa hum ng ref. Inilagay ni Milo ang ulo sa tuhod ko. Pinulupot ko ang daliri sa balahibo niya at huminga ng malalim.
Pagkatapos, kinuha ko ang phone at nagbukas ng bagong message kay Jenna Reyes. Kailangan nating magkita sa opisina bukas 9:00 AM, hindi pwedeng palagpasin. Pinindot ko ang send, isinara ang laptop, at sa wakas tumingin sa singsing ni Ethan. Naroon pa rin kung saan niya iniwan sa mesa 5 araw at isang buong buhay na ang nakaraan. Hindi ko ito binuhat. 10 minuto nang late si Jenna sa meeting na hindi niya pinayagan. Iyon na ang lahat ng kailangan kong malaman. Sa lamin ng dingding ng conference room namin, tanaw ang open floor. Mula sa upuan ko sa dulo ng table, nakikita ko ang team ko sa morning routine. Kape, kwentuhan, pagsuot ng headphones. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang babaeng nakasulat ang pangalan sa lobby plaque kasama ko ay gumugol ng 5 araw sa resort kasama ng asawa ko. 9 na minuto, nag-ilaw ang phone ko. Si Jenna, medyo late. Traffic. Nandyan na sa loob ng 5. Traffic, syempre. Tinitigan ko ang mensahe pagkatapos ang folder sa harap ko. Partnership dissolution papers, kopya ng morality clause, report ng PI, at bawat larawan may label at timestamp na parang ebidensya sa kaso. Sa 9:14, pumasok siya. Liv, sobrang sorry talaga, sabi ni Jenna nang bahagyang hingal. Buhok sa soft bun, perpekto ang makeup. Sa expressway kasi, tumigil siya nang makita ang mukha ko. May kumislap sa mata niya. Guilt siguro o pagkaalam na hindi tatama ang script na inihanda niya. Isara mo ang pinto, sabi ko. Ginawa niya. Biglang lumiliit ang conference room. Anong nangyayari, tanong niya. Sinusubukang maging casual. Intense ang text mo. Hindi ako sumagot. Sa halip, isinilde ko ang folder sa table. Basahin mo. Kumunot ang noo niya, binuksan ito, nag-scan sa unang pahina. Nawala ang kulay ng kaunti. Partnership dissolution, sabi niya, mahinang tawa. Biro ba to dahil kung tungkol ito sa delay ng Johnson account na sinabi ko sa'yo, magpatuloy ka. Lumunok siya at lumipat sa susunod na pahina. Mas mabilis na gumalaw ang mata niya. Nag-skim sa legal na wika na sinabi niyang naiintindihan noon pero siguro hindi talaga. Pagdating sa highlighted section, hinigpitan niya ang hawak sa papel. Section 14B. Sinabi ko ang morality clause na idinagdag natin noong gabi sa apartment mo nang sobrang lakas ng tugtog ng kapitbahay na halos hindi na natin marinig ang isa't isa. Naalala mo, biro natin noon kung paano nasisira ang ilang founders kapag may ginawang tanga ang partner nila sa publiko, kaya naglagay tayo ng proteksyon. Liv, sabi ng clause, sabi ko ng pantay, kung ang sinumang partner ay gagawa ng conduct na makakasira ng malaki sa reputasyon ng kumpanya, ang isa ay pwedeng mag-force ng buyout batay sa valuation ng huling certified audit. 3 taon na ang nakaraan, sabi niya automatiko, pagkatapos biglang tumigil. 3 taon na ang nakaraan, sang-ayon ako, nagbago ang paghinga niya, nagkakalkula siya. 3 taon na ang nakaraan, bago ang expansion, bago na doble ng 3 ang headcount, bago ang 7-digit na kontrata, bago naging 3 beses ang halaga ng kumpanya kaysa noon. Liv, bulong niya. Inabot ko, binuksan ang likod na flap ng folder, at hinila ang isang makintab na larawan. Si Ethan sa pool, si Jenna sa tabi niya, kamay niya sa hita nito. Biglang tumigil siya. Seryoso ako, sabi ko. Magpatuloy ka. Inilatag ko ang mga larawan sa pagitan namin. Sila magkahawak kamay sa beach, sila naghahalikan sa pool bar, sila pumapasok sa hotel room. Kamay niya sa likod niya na minsan ay sa akin. Hindi hinawakan ni Jenna ang mga ito. Tinitigan niya na parang masusunog ang daliri niya. Pinatulan mo ako. Pinatulan ko ang asawa ko, pagwawasto ko. Ikaw lang ang sumulpot sa frame. Olivia, ito ay... Umiling siya, kumikinang ang mata. Hindi ganoon ang itsura, talaga, tanong ko ng mahina. Dahil ang itsura nito ay ang business partner ko at asawa ko nag-check-in sa luxury resort nang wala pang 40 oras matapos sabihin sa akin na kailangan niya ng space para pag-isipan ang kasal natin. Tumulo ang luha. Maganda umiyak si Jenna. Glassy ang mata. Halos hindi namumula ang ilong. Iniisip ko kung ilang beses nilang inensayo to, may alam o wala, sino ang magsasalita ng ano, paano nila i-frame. Hindi namin sinadya, sabi niya, nanginginig ang boses. Nagkaroon lang ng komplikasyon. Lagi kayong nag-aaway ni Ethan at pumunta siya sa akin at nag-connect kami.
At huwag, pinutol ko. Huwag mong sabihing nag-connect kayo na parang linya mula sa Hallmark movie. Napaatras siya. Gaano katagal, tanong ko? Gaano katagal mo nang nakasama ang asawa ko sa kama? Jenna. Nagdalawang isip siya. Iyon na ang sagot bago pa siya magsalita. 6 na buwan, sabi niya. Siguro 7 buwan. Hindi ko eksaktong alam kung kailan nagbago. Hindi naman namin pinlano. 6 na buwan, ulit ko. Naisip ko ang text thread na nakita ko sa iPad ni Ethan na pabalik ng Siyam. Hindi pa. Hindi hanggang mailagay ko ang lahat. At sa 6 na buwan na yon, naisip mo ba kahit minsan na baka, kahit papaano, ang gawin mo ay maituring na makakasira ng malaki sa reputasyon ng kumpanyang pag-aari mo kasama ng asawa niya? Liv, pakiusap. Nabiyak ang composure niya. Sumandal siya, patag ang palad sa table. Kaya pa natin na to. Hindi kailangang maging drastic. Nagkamali ako. Nagkamali kami. Mahal ko ang kumpanyang to. Binuhos ko ang lahat dito. Hindi mo ako pwedeng itapon lang. Hindi kita itinatapon, sabi ko. Binibili kita ayon sa agreement na pinirmahan mo. Tumawa siya ng matalim at pangit. Sa valuation 3 taon na ang nakaraan, pagnanakaw yan. Dapat naisip mo, yun bago ka uminom ng shots kasama ang kasal ko sa pool bar, sabi ko. Kumislap ang mata niya. Hindi mo to magagawa. Dadalhin kita sa korte. Makikita ng kahit sinong judge na vindictive ato. Sige lang, sabi ko. Ipaliwanag mo sa judge kung bakit magandang desisyon na makipagtalik sa asawa ng co-founder mo pagkatapos magbakasyon kasama niya kung saan kalahati ng tao roon may camera phone. Habang ginagawa mo yon, baka maipaliwanag mo rin ang ilang charge sa company card na na-flag ng accountant ko ngayong linggo. Bluff lang yon. Pinagsimulan ko ng magdig ang accountant ko pero wala pa kaming concrete. Pinanood ko ang mukha niya. Namutla siya. Pinag-uusisa mo ang books, bulong niya. Bawat transaksyon na ikaw lang ang humawak, sabi ko. Makikita natin kung ano roon. Lumawak ang katahimikan sa pagitan namin, makapal at maasim. Sa wakas, lumubog siya sa upuan, bumagsak ang balikat. Sisirain nito ang buhay ko, sabi niya. Hindi, sagot ko. Sinira mo ang sarili mo. Dinodokumento ko lang. Bumagal ang luha niya. May parang kalkulasyon na pumasok sa likod ng mata niya. Ano naman si Ethan, tanong niya? Diborsyo mo na rin siya? Makukuha niya ang kalahati ng lahat? Okay lang siya. Halos matawa ako. Akala mo ba pumasok ako sa 8 taong kasal nang walang prenup, tanong ko? Tinitigan niya ako, nagbukas ang labi. Hindi niya alam. Na-realize ko sa sandaling yon kung gaano karami sa buhay ko ang inakala niya nang hindi tinatanong. Protektado ang business. Sinungaling ako ng maayos. Makakatanggap siya ng maliit na spousal support sa limitadong panahon. Yon lang. Lumipat ang tingin niya sa dissolution papers, sa highlighted clause, sa mga larawang nakalatag na parang losing hand ng baraha. Lumiliit ang kinabukasan niya. Talagang ginagawa mo to, bulong niya. Ginawa ko na, sabi ko. Inihain na ng lawyer ko ang papeles kaninang umaga. Bigla siyang tumayo, nag-scrape ang upuan sa sahig. Pagsisisihan mo to, Olivia, sabi niya nang may galit. Pinapaso mo ng pride mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Pinagsama-sama ko ang mga larawan sa maayos na stack. Hindi, sabi ko. Ikaw ang nagdala ng posporo. Umalis siya nang walang salitang iba. Nagsimula ang circus mga 3 oras pagkatapos. Una, tumawag ang lawyer ko. May abogado na si Jenna. Sabi nila, malabo ang morality clause at magko-contest sila sa buyout terms. Subukan nila, sabi ng lawyer ko. May mga larawan tayo, tao ang mga judge. Ayaw nila ng ganitong gulo. Pagkatapos, nag-ilaw ang pangalan ni Ethan sa phone ko. Hinayaan ko sa voicemail. Dumating ang mensahe, makapalang boses sa galit at nasaktang ego. Liv, na-decline ang card ko sa grocery. Ano ba, to financial abuse you too? Hindi mo ako pwedeng i-cut off. Nag-text ako pabalik. Aktibo pa ang joint account. Ang personal card na binigay ko sa'yo, akin yon. Para sa emergency. Ang pangangaliwa sa akin hindi kasama roon. Sumagot siya ng mahabang galit na mensahe. In-mute ko ang thread. Sunod na tumawag ang nanay niya. Nakilala ko ang ringtone bago ko makita ang pangalan. Olivia, anak, simula na niya, basa na ang boses. Kakakausap ko lang si Ethan. Sira ang loob niya.
Paano mo nagawa na i-freeze ang cards niya? May rough patches ang kasal. Hindi mo sinisira ang lahat dahil sa isang pagkakamali. Nakikipagtalik siya kay Jenna nang hindi bababa sa 6 na buwan, sabi ko. Saglit na katahimikan, pagkatapos. Nagsisinungaling yon, minamanipula ka niya. Alam mo naman kung paano mahina ang mga lalaki. Nagkamali siya, pero asawa ka niya. Hindi ba kayo makaka-move on? Sinisira mo ang buhay niya. Hindi, sabi ko. Tinitingnan ang city sa baba mula sa office window ko. Tinatanggihan ko lang na linisin ang gulo niya. Pag-isipan mo ang ginagawa mo, pakiusap niya. Pagsisisihan mo pag naiwan ka mag-isa. At binaba ko. Sa pagtatapos ng linggo, nagpadala ang lawyer ni Jenna ng 3 pahinang sulat na nangangako na tutol sila ng todo sa forced buyout. Sumagot ang lawyer ko ng maikling packet, ang morality clause, report ng PI, mga larawan, at note na may nakitang disturbing patterns sa paggamit ni Jenna ng company funds sa initial audit. Tumawag ang accountant ko gabi yon, mahigpit ang boses. Olivia, tama ka sa hinala mo, sabi niya. Hindi pa tapos, pero may mga charge na hindi talaga business-related. Flights, hotel stays, restaurants, at mga lungsod na wala tayong client, lahat sa corporate card na control niya. May mga date na tumutugma sa resort trip, ipinikit ko ang mata. Idokumento mo lahat, sabi ko. Kakailanganin natin yon. Binaba ko ang tawag, pinatay ang ilaw sa opisina, at tumayo mag-isa sa dilim, pinapanood ang reflection ko sa salamin. Akala ko lagi ang pagtataksil ay parang pagsabog. Malakas, halata, agad. Sa halip, tahimik ito. Mga papeles na dumudulas sa table, declined na card sa grocery, mga lawyer na nagsasalita ng kalmado. Akala nila naglalaro sila ng long game. Nakalimutan nilang marunong din akong maglaro. Hindi tahimik na bumagsak si Jenna. Hindi ko inaasahan, pero kahit noon, minamaliit ko pa rin kung gaano kalayo ang kaya niyang gawin. Sa Lunes ng umaga, puno ng frantic messages ang inbox ko mula sa employees. Nagtawag si Jenna ng emergency all-hands meeting habang nasa client site ako. Sinasabing may importanteng balita siya tungkol sa future ng kumpanya. Siyempre, pagdating ko sa opisina, naririnig ko na ang boses ni Jenna sa salamin na dingding ng conference room. Hindi ko marinig lahat ng salita, pero ang tono, dramatic, nasaktan, strategically nanginginig. Tumunog ang takong ko sa tile habang lumalapit. Lumilingon ang ilang employees nang marinig ako, malaki ang mata. Sa loob, nakatayo si Jenna sa head ng table, ang upuan ko usually magkadikit ang kamay na parang nagdadala ng masamang balita sa libing. At gusto ko marinig ninyong lahat ito diretso mula sa akin, sabi niya. Sinusubukan ni Olivia na itaboy ako, dinidestabilize niya ang kumpanya. Siya, binuksan ko ang pinto, lumilingon ang lahat. Natigilan ang bibig ni Jenna sa kalagitnaan ng pangungusap. Oh, sabi niya ng mahina. Olivia, hindi ko alam na... Halata, sabi ko. Magpatuloy ka. Sinasabi mo sa staff natin kung paano ko dinidestabilize ang kumpanya. May dumaloy na alalahanin sa kwarto. Ako lang, lumunok siya. Wala akong pagpipilian. Itinaboy mo ako ng walang dahilan. Sinisira mo ang kumpanya. Kailangan ko. Naglakad ako lampas sa kanya at inilagay ang folder sa table. Pagkatapos, nagsalita ako sa buong kwarto. Lahat sabi ko, matatag ang boses. Paumanhin sa pagkagambala pero kailangan ng konteksto. Nanlaki ang mata ni Jenna. Liv, huwag. Inignore ko siya. Sa mga nakaraang buwan, sabi ko ng malinaw. Si Jenna ay nakikibahagi sa conduct na lumalabag sa partnership agreement natin. Conduct na nakakasira sa reputasyon ng kumpanya at tiwala ng client. Nag-umpisa ang bulungan. Umiling ng todo si Jenna. Hindi yon binabaluktot niya. Binuksan ko ang folder at hinila ang mga larawan. Inilagay ko isa-isa sa table, inililipat sa paningin. Tumigil si Jenna sa pagsasalita. May napamura, pagkatapos katahimikan na matalim na umuugong. Hindi ko tinamasa ang kahihiyan, pero hindi rin ako umatras. Ito, tuloy ko, si Jenna sa luxury resort noong nakaraang linggo kasama ng asawa ko. Parehong linggo na sinabi niyang nagtatrabaho siya remotely sa West Coast expansion. May sumumpa sa ilalim ng hininga. May designer sa dulo ng table na bumulong, Diyos ko. At habang nangyayari ito, tuloy ko, gumagawa rin siya ng unauthorized charges sa company card.
kasama ang hotel stays at flights na walang kinalaman sa client work. Nabiyak ang boses ni Jenna. Olivia, hindi patas to. Tama ka, sabi ko, tinutugunan ng mata niya. Wala sa mga ito ang patas sa employees natin, sa clients, sa akin, at lalong hindi sa kumpanyang pinagsamahan natin. Binuksan niya ang bibig para magmalaki, pero masyado nang marami ang nakakita ng totoo. Lumapit ako sa staff, nagbibigay ako ng kalinawan sa lahat ngayon. Matatag ang kumpanya, higit pa sa matatag. Noong nakaraang linggo pa lang, nakakuha tayo ng 3 bagong kontrata. Lumalaki tayo, hindi bumabagsak, at sino mang manatili ay makakatanggap ng retention bonus ngayong quarter. Nagkagulat-gulat sila. Bumagsak ang mukha ni Jenna. Pakiusap, hindi mo to magagawa. Ginawa mo to, sabi ko ng mahina. May biglang naputol sa loob niya. Sumugod siya. Hindi malayo, pero sapat. 2 developer ang automatikong naglahad ng braso, hinadlangan siya bago siya makalapit. Alisin niyo ako sa daan, sabi niya ng may hirap. Sinisira niya ang lahat. Nasa hallway na ang security. 3 hakbang ang likod ang HR. Pumasok sila ng kalmado at sanay. Miss Reyes, sumama po kayo sa amin. Tinitigan niya ako. Pula ang mata, guhit ang maskara. Pagsisisihan mo to, sabi niya ng may galit. Akala mo mabubuhay ang kumpanya nang wala ako. Akala mo magtitiwala ang client sa'yo kapag nalaman nila ang ginawa mo. Tinagilid ko ang ulo. Ano ang ginawa ko, tanong ko. Nanatiling tapat, dumating sa trabaho, hindi nagnakaw, nagbukas ang bibig niya, walang lumabas. Hinawakan siya ng security sa braso. Hindi malakas pero matatag, inilalabas habang sumisigaw siya sa balikat. Liv, pakiusap, kaya pa natin to. Huwag mong gawin to. Nagmamakaawa ako. Isinara ang pinto ng conference room. Tumigil ang ingay. 20 pares ng mata ang nakatitig sa akin. Huminga ako. Magpapatuloy tayo, sabi ko lang. Mas malakas. Walang umalis sa kumpanya noon. Walang nagdalawang isip. Nang hapong yon, nagpadala ang lawyer ni Jenna ng urgent email na sinisisi ako sa public humiliation at professional sabotage. Sumagot ang lawyer ko ng security footage ng pagsugod niya sa akin bago magdulot ng disruption sa trabaho. Kinabukasan, final na ang termination niya for cause. Pero hindi lang si Jenna ang nagkakagulo. May sariling taktika si Ethan. Miyerkules ng umaga, 10 beses nag-buzz ang phone ko sa loob ng 2 minuto. Ethan, kailangan nating mag-usap. Urgent. Ethan, lahat ng tao lumalaban sa akin. Kailangan ko ng suporta ngayon. Ethan, hindi mo ako pwedeng iwan ganito. Pagkatapos, Ethan, pupunta ako sa opisina. Agad akong sumagot. Huwag kang pumunta sa opisina ko. Lugar trabaho ito. Sa lawyer tayo mag-usap. Dumating pa rin siya. Sa gitna ako ng pag-review ng client proposal nang pumasok ang assistant ko. Namumutla. Olivia, nandito ang asawa mo. Hindi pa ex-husband. Tumayo ako habang lumalapit siya sa glass door. Wala na siyang kamukha ng lalaking ngumiti sa resort pool bar. Nawala ang kulay ng araw, nanlulumo. Halatang hindi makatulog. Liv, sabi niya nang binuksan ko ang pinto. Sa hallway tayo, sabi ko nang malamig. Hindi dito. Naglakad kami sa walang taong koridor. Nagkamot siya ng buhok. Lahat ng bagay gumuho. Iniisip ng pamilya ko na halimaw ako. Sinisisi ako ng lawyer ni Jenna sa lahat. Nagkamali ako. Okay, nagkamali ako, pero mahal pa rin kita. Hindi, sabi ko. Mahal mo ang katatagan na binigay ko. Mahal mo ang bersyon mo na nagawa ko. Hindi patas yun. Nagplano kayo laban sa akin. Hindi tumaas ang boses ko. Pero tumigas. Nabasa ko ang mga mensahe, yung nasa iPad mo. Namutla ang mukha niya. Hindi lang kayo nakikipagtalik. Nagpaplano kayo ng bagong kumpanya, pinag-uusapan kung aling clients ang aagawin, aling employees ang kukunin, paano gamitin ang business at pera ko para punduhan ang startup nyo. Hindi yon, nagve-vent lang kami. Lumapit ako. Pinlano nyo ang pagpatay sa karera ko habang natutulog sa kama ko. Napaatras siya na parang sinampal. Mahal pa rin kita. Bulong niya na parang life preserver na gusto niyang kunin ko. Wala akong pakialam, sabi ko. Pagkatapos, tumango ako sa guard sa tabi ng elevator. Pakiusap, ihatid niyo siya palabas. Siya? Lumapit ang guard. Tumingin si Ethan sa amin. Talaga bang ginagawa mo to, bulong niya?
Ginawa ko na. Hindi siya lumaban. Hinintay lang na maihatid palabas, nakalugmok ang balikat, madilim ang mata sa halo ng pagsisisi at awa sa sarili. Pinanood ko siyang umalis. Pagkatapos, naglabas ako ng trespass warning sa HR. Dumating ang audit results kinabukasan ng umaga. Tumawag ang accountant ko, mahigpit ang boses. Olivia, masama. Hindi lang hotel ang charge ni Jenna. Nag-share siya ng client bid information sa competitor. Meetings, emails, document transfers. Hindi na affair to, corporate espionage na. Tumigas ang tiyan ko. Ano ang recourse natin? May grounds tayo para sa civil charges, posibleng kriminal. Ipinikit ko ang mata. Idokumento mo lahat, sabi ko. Bawat file, timestamp, discrepancy. At si Ethan, tanong niya ng mahina. Nilunok ko. Sasama siya sa paglubog niya, sabi ko. Pero siya mismo ang nagtayo ng hukay. Binaba ko ang tawag, sumandal sa upuan at tinitingnan ang city sa labas ng bintana. Parang nanonood ng bagyo mula sa loob ng matibay na gusali. Umiihip ang hangin, kidlat, lipad ang mga basura. Pero ang pundasyon sa ilalim ko, hindi ito gumagalaw. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, na-realize ko na sa kanila, yung pumuputok, hindi sa akin. Dumating ang email mula sa lawyer ko ng 6:42 a.m. Subject, Emergency Discovery Granted. Maghanda para sa susunod na hakbang. Binasa ko ng 2 beses bago matapos ang pagbrew ng kape ko. Sinuri ng judge ang text messages na kinuha ko mula sa synced iPad ni Ethan, yung nagpapakita ng 9 na buwan ng pagplaplano, pagsasabuatan at pag-share ng confidential client info at sinabing admissible. Binigyan ako ni Ethan ng access sa lahat ng synced devices sa panahon ng kasal namin. Nasa bahay ko ang iPad, walang violation of privacy. Ang discovery order ay nangangahulugang kailangang ibigay ni Jenna ang lahat. Emails niya, Slack messages, client communication logs, financial statements, device histories, at pinakamahalaga, mga usapan niya sa competitors. Natapos ang note ng lawyer ko sa, maghanda ka. Kapag naghukay tayo, makakahanap pa tayo ng higit pa. Tama siya. Hindi pa tanghali nang dumating ang avalanche, ang competitor files. Sa 11:15 a.m., nakaupo ako sa opisina kasama ang lawyer at accountant ko sa video call. Bukas ang file sa maraming monitor. Olivia, sabi ng accountant ko, hinahagod ang noo. Mas malala pa sa inakala ko. Binuksan niya ang folder na Reyes Stratap Form Consulting Competitor sa shared docs. Sa loob, PDFs, screenshots, spreadsheets. Tingnan mo ang dates, sabi niya. Ang pinakamaaga, pabalik ng 11 buwan bago pa magsimula ang affair, dagdag niya. Tinitigan ko ang file names. Client bid, Jackson Tech Final. PDF, Pricing Strategy Confidential. XLS, Project Scope 2024. Renewal. Docs. May malamig na nanirahan sa dibdib ko. Binigay niya ang numbers natin, bulong ko. Oo, sabi ng accountant. Leaked niya ang pricing structure natin bago ang bids. Yon ang paliwanag sa anomalous close call noong nakaraang quarter. Undercut nila ang bid mo ng 3%. Sapat para maging competitive, hindi halata. Sumandal ang lawyer ko. Hindi lang unethical to criminal. Theft of trade secrets, corporate espionage, conspiracy to defraud. Idadagdag natin lahat to sa countersuit. Lumawak ang katahimikan sa tatlo namin. At si Ethan tanong ng lawyer ko ng maingat. Kasama pa rin binuksan ng accountant ang isa pang folder. Pinaghiwalay nito ang pangako. Conversation thread na startup plans, E+J, screenshots, PDFs, voice notes, boses ni Ethan, distorted pero malinaw mula sa transcription. Kapag pinilit ni Olivia ang restructure, pwede kaming magposisyon ni Jenna bilang stable half ng kumpanya. Masyado siyang busy para mapansin ang details. Isa pang note, boses ni Jenna. Pagkatapos ng buyout, gagamitin natin ang settlement ni Ethan mula sa divorce para sa initial overhead. At isa pa, susunod sa atin ang Hayes account. Mas gusto nila ako kaysa kay Liv. 3 employees na ang hindi masaya. Susunod sila kung mag-promise tayo ng raises. Nagbaliktad ang tiyan ko. Ang asawa ko, business partner ko, gumagawa ng battle plan sa bahay ko, sa sofa ko, gamit ang wifi ko. Tinitigan ako ng lawyer ko ng maingat.
Sapat na to para ilibing sila. Ipinikit ko ang mata ng matagal. Ayaw kong ilibing sila, sabi ko sa wakas. Gusto ko lang siguraduhin na hindi na sila makagawa nito ulit. Tumango siya ng dahan-dahan. Kaya natin yon. Ang client meetings. Nagdaos kami ng 3 sunod-sunod na meeting ng hapong yon kasama ang pinakamalaking clients natin. Pinayuhan ako ng lawyer na maging transparent, facts, at paumanhin sa anumang abala. Nakaupo ako sa glass-walled conference room na kabado. Ang unang client, Jackson Tech, tahimik na nakinig habang inilahad ko ang sitwasyon. Pagkatapos ko, sumandal ang CEO, binuksan ang braso at sinabing, "Olivia, pinaghihinalaan na namin na may mali. 2 beses tayo na undercut ng competitor mo sa numbers na hindi dapat alam nila." Nilunok ko, paumanhin talaga. Paumanhin siya, tumawa at sumandal. Nagdala ka ng pruweba. Higit pa yan kaysa sa ginagawa ng karamihan. Na-impress kami. Iniladlad niya ang signed renewal sa table. Nanlaki ang mata ko. "Pinagkakatiwalaan ka namin," sabi niya. Hindi siya, pareho ang susunod na 2 client. Gulat, galit, pagkatapos suporta. Isa pa nga nag-alok na mag-testify kung kailangan. Hindi ako umiyak hanggang umalis sila. Ang meltdown ni Jenna, part 2. Dapat inasahan ko ang susunod niyang galaw. Nang hapong yon, nagpadala si Jenna ng mass email sa lahat ng employees na sinasabing pinfabricate ko ang ebidensya. Vindictively, sinisira ko ang karera niya. Emosyonal kong minanipula ang staff laban sa kanya at siya ang tunay na visionary sa likod ng kumpanya. Nag-seed siya sa HR. CC niya ang investors natin. CC niya ang 3 client. CC niya pa nga ang nanay ko kahit paano. Nag-draft ang lawyer ko ng reply. Sa lahat ng concerned, nakalakip ang court-admissible documents, kasama ang timestamps at audit findings. Pakikalmahan din ang security footage mula sa workplace incident. Regards, legal team, ipinadala namin. Sa loob ng 30 minuto, tinanggal na ang nameplate ni Jenna sa opisina. Ang final collapse ni Ethan. 2 araw niyang pinaglaban ng divorce. Pagkatapos, bumagsak ang martilyo. Iniharap ng lawyer ko ang extracted messages, resort photos, financial audit na nagpapakita na inaprubahan ni Ethan ang business dinners kasama si Jenna na dates pala. Pruweba na wala siyang ambag sa business. Records na 6 na beses siyang nagpalit ng trabaho sa 8 taon. At sa wakas, ang prenup, namutla siya. "Niloko mo ako," sabi niya pagkatapos suriin. "Hindi," sabi ko, "pinirmahan mo to kasama ng sarili mong lawyer. Hindi mo ako pwedeng iwan ng wala. Iniiwan kita sa mga desisyong ginawa mo," sabi ko. Dumating siya isang huling beses. Umuulan ng gabing yon nang bumalik siya. Hindi siya kumatok. Tumayo lang siya sa porch hanggang binuksan ko ang pinto. Basang-basa ang buhok niya, hollow ang mata. "Leave," bulong niya. "Wala na akong mapuntahan. Pwede kang pumunta kahit saan maliban dito," sabi ko. Hinawakan niya ang braso ko. "Pakiusap, mahal kita." "Hindi," sabi ko ng mahina, lumayo sa abot niya. "Namimiss mo ang bersyon mo na kasama ko. Pero hindi mo talaga ako nakita at hindi mo ako minahal ng sapat para manatiling tapat, honest o disenteng tao." Basag ang boses niya. Nagsinungaling siya sa akin. "Gayon din ikaw," sabi ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Walang laman. Pagkatapos, lumakad siya palayo sa ulan. Isinara ko ang pinto, nilock, huminga. Ang office showdown na nagtapos sa lahat. Sinubukan ni Jenna ang isang huling desperate play. Nag-file siya ng lawsuit na sinasabing nilabag ko ang partnership agreement sa pamamagitan ng maagang pag-cut off ng access niya. Sabi niya, unfairly pushed out siya at dapat may compensation. Kasama sa countersuit ng lawyer ko ang fraud, conspiracy, theft of trade secrets, breach of fiduciary duty, misuse of company funds, intentional interference with business relationships. Napakalakas ng ebidensya. Binawi ng lawyer ni Jenna ang suit sa loob ng 1 linggo pagkatapos nagpadala ng settlement offer. Lalakad siya ng walang-wala maliban sa huling buwang sweldo kung papayag kaming hindi magsampa ng criminal charges at pipirma siya ng 5-year non-compete. Nagulat ang lawyer ko. Takot na takot siya, sabi niya. Dapat nga, sagot ko, tinanggap namin. Hindi na nagmalaki si Ethan sa divorce.
Dumating siya sa final hearing nang pagod at talo ang itsura. Nagsalita ang lawyer niya para sa kanya. Sinuri ng judge ang lahat pagkatapos sinabi, "Sa laki ng misconduct, swerte pa rin ang kliyente mo na hindi pinipilit ng petitioner ang criminal charges. Divorce granted, 3 minuto, 8 taon. Tapos na. Aftermath." Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ni Jenna magsimula ng sariling consulting venture. Bumagsak sa loob ng 6 na linggo. Lumipat si Ethan sa parents niya at nagtatrabaho ng part-time sa retail. Sinubukan ng pamilya niya i-message ako tungkol sa forgiveness at hindi pagpayag ng bitterness na sirain ang kaluluwa ko. Binlock ko sila. Sinubukan ni Jenna i-add ako sa LinkedIn na may note. "Pwede ba tayong mag-usap, dineteli ko?" Lumago ang kumpanya ko. Tumaas ang revenue ng 40%. Bagong hires. Na-repaint ang opisina, na-reset ang culture, nagpapasalamat ang clients. At ako, matagal akong hindi nag-date. Hindi dahil natatakot, kundi dahil sa wakas naramdaman ko ulit ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Katahimikan, kontrol, ang sarili ko. Kamakailan, sinubukan akong ipakilala ng isang client sa single niyang pamangkin. Magalang kong tinanggihan. Pakabalang araw, pero sa ngayon, sa timeline ko, sa buhay ko, sa rules ko, at wala ni isang taong natira rito na minsan nang nagplano ng pagbagsak ko.